Hirap dito guys. Kasi pag naahaw mo nung isang bundok nito, nung isang kurbada, ang kasunod, ahon pa rin. Walang katapusang ahon. Iyan oh. Galing ako rin eh. Actually nagtutulak na lang talaga ako. Hindi na ako pumapadya kasi ang hirap na ng kalsada rito. Ayun. Saan ka man makapito? Babalik ka sa probinsya kung saan ang hampas ng alon ng dagat ay musika sa iyong tenga. Ang mga pagkain na minsan hinain sa iyo ng iyong kanunuan ay nahanap-hanap pa rin ng iyong palasa. At ang mga tradisyon, kultura at paniniwala ay bahagi pa rin ng iyong pagkatao. Hi, ako si Kiko, isang nature vlogger at content creator mula sa Pasig City. At 2026, magbalik probinsya tayo. Muli ako maglalakbay sa Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Susuyurin ang bawat kalsada at iikot sa 82 probinsya upang bigyan ng buhay at hingay ang alaman ng aking libro nung ako ay elementarya. Isang pinag-aralan ko sa 4 na sulok ng paaralan. At tuparin ang isa sa aking mga child dream, ang makita ang ganda ng aking bayang Silangan, ang bayang binagsagang Perlas ng Silangan, Pilipinas. Hindi man maayos ang pagmalakad ng kanyang gobyerno. Walang may ng Quezon. Presyo ng gas at bigas, pipiliin pa rin kita. I'm Kiko Kalikasan at ng Pasig at Kumusta Batamanggahan. ang Enjoy me as I biyahe travel to the raw, magical, napagalgadaw? and stunning beauty of our country, Philippines. Kaya tara, padyak! Mula sa bayan ng Dinadyawan, probinsya ng Aurora, kailangan mong tagusin ang mga bundok para marating ko ang probinsya ng Quirino. Isang bundok pa lang, mahirap na. Ito, pangalawang bundok. Matataas ang mga ahon at kurbadang mga kalsada ang bumungad ng aking umaga. Ito na kasi ang pinakamadaling daanan papunta sa probinsya ng Quirino. Optional naman, pwede ako lumabas ng Pantabangan, ahon sa Santa Fe at Jadi, tapos kurdo na yun. Pwede ka na pumasok ng Quirino. Nang makaramdam ako ng uhaw, wala pala laman ang tumbler ko. Wala palang tubig, hype na yan. Grabe, nakalimutan kumuha. At ang ginawa ko, nangaharang ako ng sasakyan para manghingi ng tubig. Buti na lang may isang sasakyan ng huminto at binigyan ako ng tubig. Aminin natin, sa buhay natin, minsan gumagalo ang Diyos sa di natin inaasahang pagkakataon. Kaya instead na tubig lang dapat, binigyan pa ako ng Coke at tea. Pagtapos kong mainom, bumalik na uli ako ng kalsada at pinagpatuloy ko na muli ang aking padyak. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. At nang may makita akong pwede kumasilungan nung huminto muna ako parang pahinga at magpalit na rin ng damit. Init. Basang-basa ng pawis oh. Yun pa, akitin ko pa yung bundok na yun. Nang mga pagpahinga na ako, balik kalsada na uli. 60 kilometers lang sana ang papadyakin ko mula Dinadyawan hanggang Quirino kaso mahirap ang kalsada. Kumplet lang sana ang makukuha ko to kahit mga 3-4 na oras. Ahon na nga, tapos napakainit pa ng panahon. O siguro, dahil first time ko sa lugar na to, kaya hindi ako ganun ka well-oriented sa mga kalsada. Ayun, ang kasunod na bundok. Kaya kung babae ka at gusto mo ng thrill at adventure, punta ka lang dito sa lugar na to. Hanggang sa mabadaan ako sa isang maliit na komunidad. Yung mga bahay, akala ko walang bahay dito, meron pala. Pag may bahay, ibig sabihin may tindahan. At makapag-yosi ako. Ayun, tindahan. Ginawa ko na nga lahat ang dapat kong gawin. Kumain ako, nagpahinga, uminom ng kape, at nagpakain ng unggoy. May alaga kasi mga unggoy ang tindahan na pinapahingan ko. Isa pa, hindi rin mo nagkakalayo ang hulma ng itsura namin. Kaya wala din lang para pagdamutan ko ang mga kalahi ko. Pagbalik ko ng kalsada, halos lahat pabulusok na. Napakadali na lang. Hanggang sa umabot ako sa tuloy na bakal na to. Ito ang naghihiwalay sa probinsya ng Aurora at Quirino. So that means papasok na ako ng probinsya ng Quirino. Wala kasing welcome art ng Quirino kaya
Pag narating nyo ang tunay na baka na yan na talaga ang pinaka-boundary. Hanggang sa mapadpad ako sa isang Aita community. Isa sila sa original laing Pilipino, kaya kapag nakakita kayo ng mga Ita, please lang, respeto naman. Buhay ng tao, hindi sukatan kung gaano kataas ang iyong pinag-aralan. Ang mahalaga ay marunong kang rumespeto at makasalamuha sa kapwa mo tao kahit mga Ita pa sila. Tapos, pagbalik ko ng kalsada, wala na talagang kahirap-hirap kasi puro pabulusok na. Nang maritin ko ang pangalawang tunay na bakal, yan na, official na talaga, nasa Mikirin na ako dahil sakop na yan ng bayan ng Madela. Nandito lang ako kahapon, ngayon nasa Aurora lang ako kahapon, ngayon nandito na ako sa may Quirino. Bye-bye Aurora. Bye-bye. At yan ang kwento sa lukod ng pangwalong araw ko sa aking ginagawang Philippine Loop. Maraming salamat sa panood and God bless.